Panginoon, umakyat siya sa langit. Nung bumalik sa yung Espiritu sa Holy Ghost, nasaan ang ang glorified body niya. Okay, salamat. Hawakan mo. Ay, mag-share ka? Kanina sana. 5 minutes. Meron kasi, meron. Push daw to go. Hawak after... Pero, yung Espiritu kasi, sabi dito sa Luke chapter 12, verse 15, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ito ko yung Espiritu ng Diyos na bumawa kay Kristo. Amen. Tama naman yan. Yun naman sa Romans chapter 8. Verse 9. Dapat kayo wala sa laman pag nasa Espiritu. Ano verse? Dapat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung kayo tumihirap sa inyong Espiritu ng Diyos, tatapuan po ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Yung Espiritu ng Diyos na bubuwa kay Kristo, yan din ang Espiritu ni Kristo. Sabi ng Panginoon, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Luke chapter 4, verse 18. Yung parang yun, di ba? Ngayon, yung Espiritu na nahan kay Kristo, sinugin din sa Romans chapter 8, verse 9, Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Kristo, sa last. Kaya doon sa John chapter 14, yung sinusugo doon, yung Espiritu ng Diyos, na kay Kristo, yun din ang sinusugo. Basahin mo, kung tutusin, dalawa nagsugo dyan. Pero, yung John chapter 14. 3 minutes. 14:26. May oras ka, 3 minutes daw. Wala na. Dito sa ano? Dito sa John chapter 14:26. Datapwat ang mga aliw sa mga pinibagay ang Espiritu Santo. Nasusubuhin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay. Sino ang nagsubo dito? Ama. John 15:26, sino ang nagsubo? Ang Ama. Hindi, iba lang. Tignan mo hindi ang Ama nagsubo. John 15:26. Dito sa John 14:26, Ama ang nagsugo. Pagdating sa John 15:26, tingnan mo sino nagsugo. Siguro sa inyo muna sama. Yung anak na. Ay, dito yung sabi, Datapwat pagparito ng mga alim na aking susubuin. Sa aking pangalan lang yan. Sa inyo muna sama. Mula sa Ama. Kaya yung sinasabing sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, nasa Kanya, di ba? Yun namang Espiritu na nasa Kanya, Sarili niya. nung umakyat siya, yun pa rin yung isang Espiritu na niya sinugo para po sa Iglesia. Yan ang magsusugo na yun. Yes! Suguin niya sarili niya. Sakto! Sakto! Tanong ko. Hindi na tayo. Dahil tayo nagising Ito basahin nila. John 14:23. Explanation pero tanong din sa iyo. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Gawin namin ang pangam. Silang dalawa. Hindi na lang sa atin. Dalawa. Kung sasabihin natin, hindi yan si Kristo. Sinungaling ito. Sinungaling ito. Hindi, tama yan. Hindi magiging sinungaling ang Biblia kasi nakasulat na Biblia. Kami ay tama sa Kanya. Sige, sabi mo, tanong. Nung umakyat si Kristo, nasa inyong katawan niya, nasa natin. Andun mismo eh. Nakita na ng mga apostol, yung pag-akyat niya, nasa Acts chapter 1 eh. Kasi hindi mo siya bababa, ganun din. Ano yung sinasabi niya? Ito pa. Yung I will i-explain ko. I will not leave you Ano na? godless. Verse 18. 18.
I will not leave you comfortless. I will come unto you. Makalinaw nito eh. I will come unto you. So, yung instances na sinabi ni Brother dito, bakit sabi nun, but the comforter will come, di ba? Bakit sinabi, I will pray the Father, He will give you another comforter, another form naman ng talaga yan eh. Yung basic na paliwanag natin, si Kristo yun in another form. Hindi form of flesh, form of spirit, mismo, di ba? Wala namang iba eh. Kaya nga yung 23, papalihan mo, kung yan ay espiritu na Holy Spirit na ibang espiritu, yung espiritu na sinabi mo na maraming espiritu, sino yun eh? Kami ay mananahan sa Kanya. Yung Matthew 18:20, di ba? Yung pa niyo. Lord, gather in my name, I in the name of them. Si Kristo, sabi niya, ako mismo. Diba? Tapos yung Matthew 28:20, I will not leave you nor forsake you even until the end of the world. Si Kristo rin yun. Hindi ko kayo iiwanan mag-isa. Hindi ko kayo iiwanan hanggang nakatapusan ng libutan. So yun lang. Tudo. Yung kay Moises yung anghel, nasa... Sagutin mo lang sa tanong ko. Yung Sabi magtudo. kasi ni Brother dito kanina, kaya ang Diyos gumawa ng maraming espiritu para pag once na mayroong mag-preach ng miracle ng mga preacher, ang mangyayari kasi, kung isa lang yung espiritu, pag ang espiritu ay nandito sa Manaliti, walang espiritu ni Kristo sa labas. Walang espiritu sa Karunawiya. Walang espiritu sa Karunawiya. Lalabas siya si Kristo, hindi yung Kristo. Lalabas si Kristo, hindi alam ni Kristo lahat. Lalabas ang Diyos, hindi niya alam ang lahat. Lalabas ang Diyos, limitado. Diba? Lalabas si Kristo, limitado. Ang Diyos, limitado. At hindi hindi omniscient. Brother Minan. Ganyan talaga si Soriano. Hindi. Brother Minan. Lalabas din kasi nagdrama ang Panginoon sa Kristo. Hindi magkadrama. Hindi, sa kanya panalita na susuguin ko mula sa Ama. Eh kung dapat sinabi na susuguin ko sarili ko. Alam mo kung bakit susuguin ko, bro? Ang linaw-linaw na sinabi susuguin ko eh. Iba eh. Yung susuguin ko, yung corporal body of Christ, nandun eh. Kaya nga susuguin ko, yung spirit niya nandun. That is the extension of the spirit. Niwala ka dyan. Sagot na yun. Yun na mismo yun. Pero mas malabo. Oneness ang dating. Kung sasabihin mo, hindi oneness. Parang oneness ang dating. Hindi oneness ang dating ko. Mas complicated kung yung sineset niya, sinasabi niya ako, pero another being, another entity, another identity yun. Oo. So that's the identity. Kasi, Brother Francis, patunayan ni Yeso Cristo na may butas pa rin palad niya eh. Ni Yeso Cristo doon eh. Hindi pa. Hindi pa. Stop. Kabila. Ano pa to? Oo. Ang tanong ni Brother dito, yung umakyat siya sa langit, sa inyong katawan, ang katawan niya nasaan? Oh, saan ang katawan niya nung bumalik siya? Okay, buksan natin sa Acts 2:33. Samugot. Sabi nga ng iba, sinabing lang. Ngayon, pakibasa. Therefore, being by the right hand of God exalted, having received of the Father the promise of the Holy Ghost, that He shed forth this which ye now see and hear. Ano sa yung pinararangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at narinig. Ibinuhos. So, kung mapapansin niyo yung drawing, drawing. Parang bulaklak na yan. Drawing na. Ano ito ba? Nag-uusap ka, hindi ka rin magbubuhos. Malinaw ang drawing dyan. Buhos ko lang sa... Hindi ba malinaw? Hindi ko naman. Malinaw na.
Okay, yung malaki na ano sana eh. Yung Ama, nagbuhos ng kanyang Espiritu Santo. Alam niyo ba may nakasulat sa Dumantipan? Dito ka tumo. Susubuin ko ang aking Espiritu. Di ba? So, ang Ama ay Espiritu. Siya ay iisang Espiritu. Pag may nababasa tayo, Espiritu ng Diyos, bahagi niya yan. Pag sinabi kong susubuin ko ang aking Espiritu, pwede pala niya subuin ang kanyang Espiritu. So, si Kristo, pag sinabi niya, susubuin ko ang Espiritu Santo, pwede niya subuin yung bahagi ng Espiritu niya. Ito, sabi sa Acts 2:33. Tinanggap ni Kristo mula sa Ama ang pangakong Espiritu Santo. At ibinuhos niya ito. Ngayon, ibig sabihin, hindi yan galing sa labas. Galing sa loob. So, mangyaring siya rin. Dito sa talatang to, hindi mo pa mahalata siya rin yan. Ibang talata yung ebidensya siya rin. Ibig sabihin, itong talata na to, magagamit ito ng oneness. Ano yung oneness? Espiritu lang ng Ama nandun. So, yung sa Sabi Barrio na to, Espiritu lang ng Ama, pwede ito magamit. Okay? Si Brother Jackson, ganun din. Wala namang Espiritu ng Anak sa Espiritu Santo eh. So, pwede rin nila magamit to. Pero, ang pinapakita muna natin, yung extension. Di ba sinabi ng Ama, isusubo ko ang aking Espiritu. Isinubo ko ang aking Espiritu. Ang tawag dyan ay extension. So, extension from God the Father to Jesus Christ. Extension yan. Ano sabi ni Kristo? Lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan ay ibinigay sa akin. So, yung kinakailangan niya para sa iglesia ay galing sa Ama. Kasi kung wala ang Ama, hindi niya magagawa. Kasama na yung mamagitan sa panalangin. Mababasa natin mamaya yan, na si Kristo pala yan. O, hindi yung dalawang tagapamagitan, isang tagapamagitan. So, si Kristo, may extension pababa sa mga mananampalataya. Oo. Nagkaroon siya ng extension patungo sa iglesia. Milyon-milyon yan. Ngayon. Ito ay extension din mula kay Kristo papunta sa tao. So, patunayan natin na ito ay hindi ibang espiritu. Mag-shopping muna tayo ng mga Godhead sa marketplace. Shopping. Shopping ha? Sige. May sa Para sabi ang mga adik. Trinity. Tama yan. Oneness. Maraming spirito. May subordinationism. Malawak ng subordinationism. May Unitarianism. May Arianism. Nababasa ba to, Brother Joey? Una mo mabuti kasi... Ngayon, si Eli Soriano, anong kategory niya? Napakinggan mo ba kay Eli Soriano o sa iba? Eli Soriano yan. Hindi, kahit pareho, alamin natin. Narinig mo ba kay Eli Soriano o dumating ang revelation sa'yo? Sa'yo lang, hindi ka Eli. Kasi alam mo ba, posible to, sige lang. Hindi kayo nag-usap, pero pareho revelation nyo. Hindi dapat pinapalo ang basa. Common yan sa buong mundo. Saan hindi mo revelation yun? Oo, common. Hindi mo kailangan ng gulungan yan. Natural na sa laman yan. Okay. Sa Christianismo, minsan, may espiritu ng premillennialist, amillennialist, preterist. So, yung mga doktrina na, may espiritu din yan. Alam mo yan. So, ibig sabihin, kung may tumating sa revelation, kumakalat din yan. Ngayon, hindi masama na pansamantala, yun muna yung natutungan mo, importante, bere yan. Kasi, open for correction, sunod sa Word of God, ano yung malinaw, diba?
Si Eli Soriano, parehong-pareho sa paliwanag mo. Ano yung paliwanag mo? Subordinationist style siya, mataas ang Ama, mababa ang Anak, mababa Espiritu Santo. Pero minsan napanood ko, ang Espiritu Santo niya marami. Kung paano maraming Espiritu ng Diyos. Ang tinutukoy, hindi mismo Espiritu ng Diyos, kundi nasa ibaba na niya para patulad mga anghel. Okay? Sa Trinity. Hindi lang Trinity, higit pa. Merong Trinity. Kaya nga, si Eli, parang between Trinity and subordinationism. Sa level ng Holy Spirit, isang klase lang sila. Mas baba, isang klase, Hindi yung katulad ng anak. Yung iglesia ni Manalo saka Saksi ni Jehovah, Unitarian saka Arianismo. Ang Holy Spirit, parang apoy, parang kapangyarihan, di ba? Parang influensya, o pwedeng marami rin, malapit na rin yun doon. Para silang magkakamag-anak eh. Itong subordinationism ni Soriano, kung yan ay bukod na being exclusive, under Trinitarian subordinationism. Pero pwede yan, subordinationism na Unitarian or Arian. So kung ang Espiritu Santo niya napakarami, babagsak na yan sa Arian. Pero ang Arian, nila lang si Kristo eh. So, pwede pang ibang klase na hindi nakasulat dito, yung magkasabay na yung ama at anak noon. Pero, narinig ko sa paliwanag yan, lumabas si Kristo sa ama eh. So, malapit na yan sa Arian. No? Dito muna tayo. Ito yung shopping list. Patutunayan natin, ano ba yung tinuturo natin Godhead ng Apostoles? Kwento mo lang muna. Balik tayo dito. Nung nanahan ng ama sa anak, ito hindi na kwento sa Acts 2:33, nakwento sa ibang talata. Sila yung naging isa. 17, 11, 21 to 23. John 17 yan. Naging isa, Tagalog. Upang sila ay maging isa, gaya mo sa akin at ako'y sa'yo, sila ay maging isa Nagaya natin. sa atin. So may plural bang binanggit, no? Gagamitin mo, underline niyo sa Bible, yung ako'y sa iyo, ikay sa akin. Saan mo makikita yan? Sa 1:14, this. I-mark ka niya yan, yung keyword na yan. Ako'y nasa iyo, ikay na sa akin. Ano ba yung sinasabi ni Kristo sa 1:14, this? Nanahan ng ama sa kanya. May nangyari ba nung nanahan ng ama sa kanya? Sabi niya, ako'y nasa iyo, ikay na sa akin. Dito sabi niya, naging isa. Konektado na yan. Mayroon pang bintang na pinapakilala mo sa sarili mong Diyos. Sabi niya, hindi ba nasusulat kayo mga Diyos? Sabi niya, kung sinugo ng ama ang anak sa lupa, paniwalaan mo yung gawa. Kung di pinaniwala ng salita, paniniwala niyo yung gawa. Sapagkat ako'y nasa ama at ang ama'y nasa akin. Ano na naman to? Bintang na Diyos siya. Nagpakilalang Diyos. Sinagot na naman niya, ako'y nasa ama na sa akin. Ano sabi ni Kristo? Ako at ang ama ay iisa. Itong sinabi ni Kristo, ako at ang ama ay iisa, konektado na sa maging isa. Kasi sa extreme oneness, hindi yan naging isa, dati ng isa. Ang Espiritu lang ng ama nasa loob. Pero, may biblical oneness. Detalyado pa tayo sa oneness. At tinuro to ng propeta na hindi na pinapansin. Hindi lang yan dating isa, naging isa. Kasi yung ako, nasa ama na sa akin, John 14:10, John 10:38, check yung Bible nyo, markahan nyo. Para makita nyo agad yun. Yung term na yan, I in the Father, hindi ginamit dito. So magkaka-ideya ka ng become one. Pag nagkaroon ka ng become one, yan ba ay espiritu? Kasi may nagsasabi, naging isa lang sila sa salita, nagkasundo. Pero may talata na maging isa ang espiritu sa Diyos. Unang Korinto 6:17. Ang kaisang espiritu, ang nakikiisa sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Joined unto the Lord is one spirit. Paano one spirit? Yung espiritu mo, Diyos? No. Naging isa. Katulad ng sinabi ni Kristo. May pananahan eh. Sinabi dito, nanahan, di ba? Nanahan ng ama sa anak. Maliwanag eh. Hindi siya sa salita lang tulad ng sabi kanina, tanong ni Melan sa akin. Ang tawag ko dyan, vicarious. Anong vicarious?
representative, kunwari, iba talaga yung pumasok na Espiritu Santo, hindi naman si Kristo, pero sabihin na, sumasa inyo ako. Ang tawag dyan, vicarious. Hindi to vicarious, kasi may talata tayo mismo, nandyan ang Ama. Okay? May talata rin tayo, nandyan din yung anak. Okay? Hindi na vicarious. Kung isang talata lang binabasa natin, matututa tayo, baka vicarious. Pero kung may ibang talata, hindi lang yan vicarious. Siya rin nandun. Okay? Ito, may talata tayo, Ama nandun, naging isa. Anong talata na sususog dito sa 17 na kami sa Kanya na magiging isa sila sa atin. 1, 14, 23. Sa 23, yung Ama at yung Anak, sila ay pag-ibigin ng aking Ama at kami ay sa Kanya. Susog na naman dito. Oh, susog na naman yan. Lahat yan, dugtong-dugtong. Ulitin natin. Nanahan ng Ama sa Anak. Naging isa. Sinusundan natin yung nangyari, At yung Espiritu nila, naging isa, mananahan sa manampalataya. 1:14-23. Ngayon, sagutin ko yung paliwanag na ibang mga aliw. Ginagamit na, pwedeng gamitin ng Trinitarian yan, Arian yan, Unitarian yan, Subordinationist. Yung 1:14, 16, ibang mga aliw, masasagot ng 17, 18. Alam niyo yung 17, 18, di ba? Hindi kilala ng sanlibutan. So, babagalan niyo yung basa sa 17. Kailangan magkaroon ng hininga. 1:14, 16, 17. Sabi ni Kristo, ito hindi kilala ng sanlibutan, pero kilala ninyo siya. May kilala pa ba yung mga disipulo na iba, na mga aliw bukod kay Kristo? Wala pa. Hindi pa nga sinugo yun Sa 1:7, hindi pa yan sinugo Susugo yun pag-akyat ni Kristo, tulad dito sa Acts 23. Hindi nila kilala, pero kilala nyo. Sa inyo. At sapagkat siya ay hindi. Lumalaktaw tumatahan sa kalagitnaan nyo. Kapag siya'y tumatahan sa inyo at Nasa harapan nyo lang. hindi mo kilala. Hindi kilala nila Hindi nyo kilala na sa libutan. Kilala niyo. Ulitin, unawain nyo hindi niya sabing hindi nyo kilala. Hindi nila kilala. Hindi kilala na sa libutan. Kilala nila. Ako mo? Kilala ng disipulo, sino yung Espiritu Santo, at, sabi niya, kumataas sa kalagitnaan niyo, at sa inyo. At hindi 17, masyado nang obvious siya yan, di ba? Ngayon, sagutin ko yung ibang mga aliw. Bakit niya sinabing iba? Kasi, ibang anyo. Hindi ibang Diyos, o ibang persona, o ibang espiritu ng Diyos. Tatlong version, no? Kundi, ibang anyo. Agree naman tayo, anyo yun Iba yung anyo na may katawan, iba yung anyo na may espiritu. Naliban ako'y umalis, no? Oo. Hindi ako makakaparoon sa inyo. Okay. Yung anyo yan Pag-usapan natin anyo, Nasa 14 din yan. 1, 2, 3. Hindi na tayo magtatagal, basahin nyo na lang. Kasi nagmamadali ako Gusto ko pakita sa inyo yung Hebrews 1:1 and 1:2. Memoryado mo na yan, Brother Lito. Yan yung talata ng patunay na hindi siya tagapagsalita nung lumang tipan. Bakit? Kasi, lilitaw lang siya sa bagong tipan. Sa verse 2. Ngayon, ito yung tanong. Nagsalita sa atin sa huling panahon na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngayon, tanong.
Wala naman ang anak dito, di ba? Yung katawan. Espiritu. Bakit? Bakit? Ang Ama sa unang talata ay Espiritu rin. Ang Ama ay nagsalita, ang Diyos, hindi na sila sinabi Ama, Diyos ay nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang pamamaraan sa pamamagitan ng mga propeta. Espiritu yun. Unang Pedro 1:11. Ang Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Yung Espiritu ni Kristo, yun ba yung anak? Unang Pedro 1:11. Alam niyo, di ba? Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Hindi mismo yung anak na si Kristo, kundi yung ano? Yung kanyang paglipat, nung pinatotoo ng pauna, ng kanyang paghihirap at kalulhatian na susunod. Yung Espiritu ni Kristo, yung pagpapakilala ng bago pa dumating si Kristo yung kanyang paghihirap. Kaya tinawag na Espiritu Kristo. Ibig sabihin, yung nanahan kay Kristo na Espiritu ng Ama, ito rin tinawag na Espiritu ni Kristo sa unang Pedro 1:11. So, yan din yung nasa Hebrews 1:1. Sundan niyo to. Ang Hebrews 1:1 na Espiritu, yan din ang 1 Peter 1:11. Espiritu ni Kristo, yung Ama. So, hindi mismo Espiritu ng anak yan, na taong Kristo. Espiritu ng Ama na nagpapahid sa propeta. Yun din ang papahid kay Kristo. May ebidensya ba? Meron. Ano sabi niya tungkol kay Isaiah? Ang Espiritu ng Diyos ay suma sa akin. Pero tanong, suma kay Isaiah din ba yan? So, yun ang Espiritu ni Kristo. Na yung Espiritu ng Ama, hindi yung anak nagsasalita sa verse 1. New Testament tayo. Dito na, sa baba. Hebrews 1:2 ay nagsalita sa atin sa huling araw sa pamamagitan ng kanyang anak. Tanda mo, walang pangatlong Espiritu. Walang pangatlo eh. Pero paano mo nalaman Espiritu Santo yung nasa verse 2? Kasi hindi mo nakikita si Kristo sa katawan. Nakikita mo sa salita at nararamdaman mo sa Espiritu niya. Presensya niya. Ibig sabihin, nagsasalita. Si Kristo pala yung nagsasalita sa verse 2, pero hindi mo nakikita. Obvious dito, ibang anyo. Di ba? Ano sabi ni Kristo kay Thomas? Nakita mo ko kaya ka naniwala. Pero mapalad yaong nakarinig. Hindi. Mapalad yaong hindi ako nakita pero naniwala. Paano naniwala yung mga tao? Narinig lang yung salita. Totoo. Pero may Espiritu ba? Meron. May Espiritu ni Kristo na tao na part niya, bahagi niya. Iba yung Espiritu ng 1:1 sa 1:2. Sa 1:1, ang dinaanan ng Diyos, propeta. 1 Peter 1:11. Sa verse 2, ang dinaanan ng Diyos, si Kristo. Bago dumating sa propeta. Bagong tipan na propeta din ito. Okay. Balik tayo sa Juan 14:16. Ibang mga aliw. Kilala niyo na siya. Verse 18. Ano sabi sa verse 18, Brother Dingdo? Hindi ko kayo iiwan ng mag-isa. Ako ang mga aliw. Hindi ko kayo iiwan mag-isa. Ako ay isa sa inyo. Ako. Tiniyak na niya. So, etong 16, may makahulugan yung iba eh. Ang kahulugan ng iba, ibang anyo. Hindi ibang Diyos o ibang Espiritu. Katulad ng turo ni Eli Soriano. Ibang anyo ni Jesucristo kasi binanggit niya na yung sarili niya. No? Then, babanggitin pa niya na siya kasama ang Ama. Yung siya kasama ang Ama, nasa 23 na. Kami, sa kanya, gagawin namin siyang aming tahanan. Susunod sa 1:17-11, 21 hanggang 23 na, magiging isa sa atin. Sila'y maging isa sa atin. Ako'y sa kanila, sila'y sa atin. Parehuntan, no? Kung paano ako sa Ama, Ama sa akin, ganun din. Sila sa atin, tayo'y sa kanila. Basahin niyo mabuti. Okay?
Lakasan mo yung tanong mo. Isagot mo yung ako ay sa ama naman. Ako ay sa ama. Lagi ama sa kanya. Shortcut ha? Kasi wala tayong oras eh. Ako ay Yan yung indwelling and outdwelling na nagsabay. Pag nagsabay yan, ang implication niya become one. Ibig sabihin, pag nabasa niyo na yung I am the Father, Father in me, nagkaroon na ng permanent theophany, permanent indwelling. Kasi meron tayong tinatawag na temporary outdwelling indwelling. Temporary. Lumilipas. Oo. Ngayon, yung permanent indwelling, ginagamit ng katagang in and out, in me and I in thee. Tinuturuan ko kayong terminology na hindi pinapansin ng mga tao. Okay? Pero yung tumahan sa ating Panginoon sa Kristo sa Reyong Jordan, ano yun? Bahagi na ng Diyos yun. O yung buong itang kapuspusan na yun? Okay. Ang nakalagay sa Bible kung kapuspusan eh. So, pwede ko sabihin ganito. Sa bulto, bahagi. Sa kapuspusan o katangian, lahat. Bigyan ko na halimbawa. Ang dagat, malaki ang bulto. Nilublog mo yung baso. Pumasok ba lahat ng dagat sa baso? Sa bulto. Pero yung mga minerals niya, pumasok ba lahat sa baso? Pumasok. Kasi konektado. Yun yung sinasabi kong extension kanina. Ngayon, ang hiwaga ng pagka-Diyos, ito. Sundan nyo ha. Ang Diyos kay Kristo. Sinabi ng propeta, di ba? Pero meron pa. Si Kristo sa iglesia. Kung ano ang kapangyarihan ng Diyos, magkakaroon ng ganyang kapangyarihan si Kristo. So, kung paano nagkaroon ng extension ng Diyos kay Kristo, nagkaroon si Kristo extension sa tao. Tayo, pwede ba magkaroon ng extension? Pwede rin. Alam mo ba yung mga yogi, meron silang aura, lumalampas sa katawan? Lumalabas sa katawan. Kahit si Juan, lumabas sa katawan eh. Pero hindi siya namatay ah. Nandiyan pa yung katawan ni Juan. So, may oneness nagtuturo pag akit sa langit, parang singaw na wala na yung katawan. Narinig niyo na yan? Pero may katawan. Kasi siya yung babalik eh. Pero ano yung nandito sa atin? Yung espiritu niya. Ngayon, ganito. Kailangan mo muna matanggap ang espiritu ni Kristo bago mo makita si Kristo ng harapan. Ngayon, bigyan natin ng talata. Ito yung hiwaga. Ang Espiritu Santo, Espiritu ng Ama, pero hindi na Espiritu lang ng Ama dito sa pagkatapos ng Pentecostal, pagkatapos ng Acts 2:33. Isipin nyo ba dito, itong Acts 2:33, dito nagkaroon ng pagbabago ang Espiritu Santo. Nagkaroon siya ng kakaibang katangian bukod sa Ama, bukod sa Anak. Kaya pag may nababasa ka, susubuin ko ang Espiritu Santo, hindi niya ituturo ang kanyang sariling aral, kundi kung anong kanya marinig, kanya niyang ituturo. May dalawang katangian kasi ang Espiritu Santo. Yang katangian ng Ama, yan yung Diyos na nagbibigay ng pahayag. Yung katangian ng Anak, kasi Espiritu niya yun eh. Ay tumatanggap ng pahayag mula sa Ama. Kaya hindi niya sariling aral. Ngayon, okay lang ba sabihin niya, susubuin ko? Okay lang kasi sinabi ng Ama, susubuin din yung Ama, yung kanyang Espiritu eh. So, hindi masama. Pero kung tayo, katawan natin, iaabutin ko ang aking kamay. Yun. Sinugo ko ang aking kamay. Parang ganun. Ngayon, bigyan natin ng mga talata. Pakibasa, Brother Lito. Roma 8:26. Roma 8:26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kailangan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang mamagitan dahil sa ating mga hibig na hindi magsaysay sa pananalita. Ilan ang tagapamagitan natin? Sabi sa Biblia, isa. Nakasulat naman dito sa Hebrew 1:2. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Dugtong-dugtong. Sino yung namamagitan? Espiritu Santo.
yung anak. Merong bahagi ng Espiritu Santo na anak. Ito, Roma 8:15. Hindi ka naririnig. Si Barrier, ano? Kailan naririnig eh? Lumamig ko. So, kaya dito na. Espiritu ng Ama yan. Dito na ako sa apa-apa. Roman chapter 8 verse 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, dapat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkup, na dahil dito sumisigaw tayo, Aba, Ama. Yung espiritu, nagdala sa atin sumigaw, Aba, Ama. Pero alam mo ba, espiritu sumisigaw din ng Aba, Ama? Galatia 4:6. Lino. Roma 9 hanggang 11. Ama yun, Espiritu ng Ama. Ang Espiritu nanunahan kay Kristo. Ang Espiritu ni Kristo nasa isang tao, pati Espiritu ng Ama nasa isang tao. Hindi lang sa Roma yan, nasaan yun eh? Nasa Efeso yata yan. Galatia 4:15. 4:6. 4:6. Sulat ko rito. Galatia 4:6. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Sino yung sumisigaw ng Aba, Ama? Ang Espiritu. Espiritu. So, ibig sabihin, namamagitan, nananalangin, dinaanan sa Hebrews 1:2, at sumisigaw ng Aba, Ama. Ang Espiritu ng anak, nagdadala ng kapakumbabaan. Paano na lamang kapakumbabaan? Verse 1 and 2. 1 and 2. Galatia. Yun din 4. Galatia 4:1 and 2. 1, 2. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya ay Training yan, Panginoon ng lahat. training sa pamilya. No? Verse 2, natapwat na sa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong dinakda ng Ama. So, kapakumbabaan. Pag tinanggap ng Espiritu ng anak, tumatawag ng Aba, Ama yung Espiritu. Sa Roma 8:15, tatawag ka na rin ng Aba, Ama. So, marami na pala, namamagitan, no? Nananalangin, sumisigaw ng Aba, Ama. Alam niyo ba, yung Espiritu ni Kristo magdadala sa atin sa kapakumbabaan. Alam mo yung tumanggap na Espiritu ng Ama? Kapangyarihan yun. Anong nangyari doon sa 70? Nung bumalik sila kay Kristo? Yabang nila. Ang mga demonyo ay nasa ilalim namin. Ano sabi ni Kristo? Nakita ko si Satanas, nahulog. Para sila kay Satanas. Ganito kasi, hindi ka maliligtas kung kapangyarihan lang ng Ama. Ano ba yung bigay ng Espiritu ng Ama? Kapangyarihan. Pero kung wala Espiritu ng anak, hindi ka matututo magpakumbaba at sumunod. Filipos 2, hindi na natin basahin kung bibilisan ko ito. Filipos 2, simula sa 1 hanggang 4, tayo magpakumbaba. Pagdating ng 5, kung ano yung iniisip ni Kristo, iisipin nyo rin. Ano yung nasa 6? Yun ang iniisip ni Kristo. Bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring narapat-panang ng pagkapantay niya sa Diyos. Kapakumbabaan. So, yung Espiritu na natanggap natin mula kay Kristo, tuturuan kung ano yung katangian ni Kristo, susuotin natin. Yun ang hiwaga. Hindi ka lang puro kapangyarihan, payabang, Pentecostal na superpower, supernatural. Natural ka lang, simple ka lang, nagpabasa report ka lang, nag-record ka lang. Ako ba? May milagro din yan. Pero hindi ka bongga, di ba? Hindi ka palabas. Ano ka lang, gusto mo lang maano yung tao. Eh yun, sisikat, naiidolo ka pa nga eh. Kung kapangyarihan, maiidolo ka eh. At pinapakita ko, yung Espiritu ni Kristo, iba yung dala niya. Pagkaberehan yan eh. Sige. May tanong ako, Brother Vincent, kung isang espiritu lang ang sa bawat manggagawa o mananampalataya, eh bakit iba-ibang pahayag? Sagot. Ang Espiritu ni Kristo, ang dala niya, unang-una, kapakumbabaan. Ngayon, ibig sabihin, kung hindi bereyan yung manggagawa sa kapakumbabaan,
Kailan Berea nakapukumura? Kasi meron mukhang mamamo eh. Ang Berea, yung interesado sa word, willing i-take note lahat na sinasabi mo. Walang bias, walang hindi namimili, no? Na, ayaw ko lang dyan. Basta dito pwede, ayaw ko lang dyan. Yung manggagawa na may Berea na pagkapakumbaba, yun ang may Espiritu ni Kristo. Kahit na iba-iba ang paliwanag nila, magkakaisa sila, hindi sila mag-iwalay, mag-aaralan. Nakasulat yan sa 1 Corinto 1:10. Dati verse ay quotation ng prophet. Sandali anong verse? 1 Corinthians chapter 12, diversities of gifts and But one Spirit. different Tapos Ephesians 4:6 na one Spirit. 4:4 yata. Sige. Quotation yung prophet. Sa tinatanong saan yung katawan, bumaba yung spirit. Bilisan mo. Para pagkatatignan mo. Sabi rito, what about you in the audience? You believe with all your heart He is Christ, the Son of God. You real reverence. Do you realize who that person is among us now? Sir, we will see Jesus. Well now, you'll not see His corporal body, sabi ng prophet, until His second coming. Amen. And He will never come to the earth on His second coming. Will be caught up in the air to meet Him in the air. Will meet Him in the air. That's right, brother, sabi niya. Meet Him in the air. But, sabi dito ng prophet, His Spirit. Ano yung Spirit? You see how the church has come from yun, justification kay Luther, kay Wesley. So, anong Espiritu? Sabi rito, sa pangalawa, the church has got to be so perfectly like Christ until Christ and His church unite together. The same Spirit, sabi rito. And if the Spirit of Christ is in you, sabi rito it makes you live that life of Christ. Act the life of Christ. Do the works of Christ. He that believe on the works that I do, shall he do also. Jesus said. He got a ministry coming that's just exactly like the life of Christ. What does that ministry identify the coming of the Lord? So itong sinasabing Espiritu ni Kristo, ito yung buhay ni Kristo. Na darating sa mga mananampalataya para ipagpatuloy. Manifestation. Manifestation. Ipaliwanag ko ng Espiritu. Ang Espiritu, ang kahulugan niyan ay subconscious nature. Iba yung soul, which is a conscious nature. Singit lang to, dagdag lang. Ibig sabihin, ano ba tao pwede mag-transfer ng nature? Transfer of spirit tawag yan. Pwede mo hawakan ng tao kung ano yung espiritu mo. Kahit hindi mo pa direktang sinasabi. Extension. Kahit tao sa tao, meron na eh. Diyos pa kaya at si Kristo. Demonyo meron din. Minsan nararamdaman mo yan. Minsan nadadala ka dyan. Ngayon, si Kristo, meron talaga yan. At nananahan yan at nagiging isa yan. Meron temporary indwelling, hindi talaga naging isa, mukhang mabait. Pero, mukhang berean. Pero pag aalis yan, titigil ang pagka-berean. Kailangan permanent indwelling. Ang permanent indwelling, selyo. Si Kristo yan. Kung wala kang Espiritu ni Kristo, wala kang bahagi sa Kanya. Anong version? If you do not have the Spirit of Christ, you are not of His. So, hindi ibang Espiritu tinanggap mo, kundi Espiritu ni Kristo. Dalawa Espiritu ni Kristo. Yung Ama na nananahan sa Kanya at yung siya mismo. Dahil naging isa siya sa Ama. Apostolic Godhead ay naging isa. Ang extreme oneness Godhead, dati lang isa na nag-a-acting lang. Tama? So, kunwari, yung Ama, a-acting siyang anak, mananalangin din siya, ganyan. Pero pakitang tao lang. Pero dito, tunay ang panalangin. Kasi may dual nature. Dagdag ko to Kung paano ang taong si Kristo Jesus ay may dual nature. Yung isa galing sa Ama, yung iba sarili niya. Kasi may espiritong tao at espiritong Diyos. May ganun din ang Espiritu Santo na lumabas mula after Acts 2:33. Kaya huwag niyo kalimutan ang verse na to. Ito ang panahon na sinabi ni Kristo
pag na ibibigay Espiritu Santo nung siya ay malulahati na. Dito siya nalulahati at nabigay So, dalawa na ang katangian ng Espiritu Santo para sa mananampalatayang matatatakan. Bakit kailangan nandiyan ang Espiritu ng anak? Bakit sa lumang tipan walang tatakan? Sa lumang tipan, ang anak ay pangako pa lang, word, logos. Pero nung dumating si Kristo, yung binuhos niyan dugo sa Kalbaryo, may epekto yan sa Espiritu na naging isa sa Ama. Pwede yan umakay sa Espiritu ng Ama, takpan ang kasalanan natin, at makadugtong ang Espiritu ng Ama. Pakita ko to sa inyo. Ang Espiritu bumaba, si Kristo, kasama ang Ama. Ang Diyos hindi pwede dumirekta manahan permanente sa tao. So si Kristo yung tagatakip. Para madugtong ka sa Diyos, hindi ka makakaparoon sa Ama maliban dumaan ka sa anak. Naganap sa Espiritu. Meron sa isang talata bago tayo mag-ano. Alam niyo ba may dugo ang Espiritu Santo? Yung dugo ng Espiritu Santo, hindi ibang Espiritu. Dugo ni Kristo. Yun yung tao. Yun yung pangkakita. Kaya sinasabi nito, Acts 20:28, na the Holy Ghost has made you overseers by which He purchased by His blood. The Church of God by which He purchased by His blood. Yung Holy Ghost na ginawang overseer, taga-bantay, taga-tuto. Hindi pa natin ginagawa masyado. Lahat. Dapat malay overseer. Ay, ang nagtatag sa'yo dyan, yung naglabas ng kanyang dugo, Espiritu Santo sabi dyan. Kung Espiritu Santo, hindi yan yung Diyos. Bahagi ng Diyos. Yan yung bahagi ng anak sa Espiritu Santo. Sa bagong tipan lang magkakaroon ng ganyan. Ang talaka yung Brother Francis. Acts 20:28. Na dugo ng, ano ba yung Tagalog? Na iba yata yung Tagalog Espiritu Santo pa ba yung binanggit? Hindi. Espiritu Santo pa ba yung binanggit sa Tagalog? Dapat kasi sobrang layo ng Tagalog. Dugo ng Espiritu Santo. Sa English. Nakilakas, nag-record. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya. Iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang sarili. Tuloy tayo. So si Kristo ay may dugo kahit na Espiritu na yung dumating sa akin. Pagbabasahin ng Hebreo 9, Espiritu Santo nga binanggit Pero yung Panginoon na tinukoy dito Yung Panginoon, yung dali ng Panginoon Oo nga. May binili niya. Iglesia nga ng Diyos sa English Church of God. Walang problema yan. Hindi man tayo nagtatalo. Katawagan Ang pinag-uusapan natin, Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo na ginawa kayong obispo, ginawa rin kayo, ay nagbubo ng kanyang dugo. Hindi Diyos ang nagbubo ng dugo. Ang nagbubo ng dugo, yung anak. Okay, may pa yung dadagdag na yung tango. Huwag kayo aalis muna ako, kapaghahandaan ko kayo ng tahanan. Kasi gusto ba siya sabi niya, ako ay babalik. Oo nga, ako'y babalik. Marami nga Tignan nyo. Brother Lito, pakibasa last verse Juan 7. Itong Acts 2:33. Ito na yung Juan 7. 37 hanggang 39. Basa. 37 hanggang 39. Maaga tayo, maaga. Maaga pa. Juan 7:37 hanggang 39. Nang muling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, ni Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsabi,
Kung ang sinumang tao ay nauhaw, ay bumarito siya sa akin at uminom. Verse 38. Ang sumampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, Asan yung chart? ay mula sa loob niya ay aagot ang mga ilog ng tubig ng buhay. Verse 39. Dali. Ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu, na tatanggapin ng mga magsasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Ayun, sunod nyo. Yung binasa nyo sa Juan 7:37-39, magaganap sa Gawa 2:33. At ito, may illustration tayo. Yung pag-akyat ni Kristo sa langit, ito yung hati sa kapanahunan na ang Espiritu Santo sa lumang tipan ay iba na sa Espiritu Santo ng bagong tipan. Itong hiwaga at original na Godhead ng mga apostoles. Hindi na tayo tungkol kay Kristo at sa Ama. Tungkol na tayo sa Espiritu Santo. So, marami pang progressive revelation tungkol sa Godhead. Okay? So, I hope ma-absorb mo to, Barlito. Tandaan mo to. Kung may tanong, kung nalimutan, tanong-tanong na lang. Palakpakan ng Panginoon. Habol. Clarification ko lang, ibig sabihin, Brother Francis, nung umakyat sa na-glorified body, ibig sabihin, binago niya ang kanyang anyo nung bumalik siya. No. Turo ng one mission eh. Ang paliwanag ko kanina, extension. Extension. Ibig nandun pa rin siya. Oo, pero kaya lumabas kasi nagagawa ng tao yan. Nawa mo na. Okay, paki-closing, Pas Barlito. Stop mo na.